3 sandok ng basang lupa, kasabay ng mga impit na tili ng mga inililibing. Pagkatapos ay katahimikan sa likod bahay ng isang simpleng tahanan sa Tagaytay. Ang mag-asawang magulang ay inilibing ng buhay ng sarili nilang dugo at laman. Isipin ninyo, ang gabing iyon na may malakas na ulan ay hindi lamang nagtago sa tunog ng mga tangis, kundi naging saksi rin kung paano ang bulag na pag-ibig ay nauwi sa isang pinakakarumaldumal na trahedya. Ngunit mas nakakapanindig balahibo, ang lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa isang suwail na anak. May anino ng isang misteryosong babae na hinihinalang kumokontrol sa bawat hakbang niya. Ang tanong, sino ba talaga ang pumatay? Ang binata o ang tusong babae na nagtatago sa likod ng kanyang maamong ngiti? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sama-sama tayong maglaan ng sandali upang manalangin at humingi ng gabay sa may kapal. Sana sa pamamagitan ng panalangin, maging mas payapa ang ating mga puso at mapuno ng pagpapala ang ating mga buhay. Kakatila lang ng malakas na ulan sa isang lugar sa Tagaytay. Ang kalsada ay kumikislap pa sa pantay ng ilaw ng mga sasakyan, at ang malamig na hangin at hamog ay sumusuot sa mga siwang ng bintana ng simpleng bahay ng pamilya ni Mang Cesar. Nang gabing iyon, sa isang masikip na kwarto na may pinturang nagsisimula ng matuklap, nakaupo at tulala ang binatang si Mark Anthony Reyes. Siya ay 26 na taong gulang pa lamang, bata pa ang mukha at puno ng lakas, ngunit ang kanyang mga mata ay balisa. Sa nakalipas na ilang buwan, hindi na naging tahimik ang kanyang buhay. Nagsimula ang lahat nang makilala niya ang isang babaeng nagngangalang Lara. Isang biyuda, 32 taong gulang, na nakatira hindi kalayuan sa kanilang bahay. Iba si Lara sa mga babae sa kanilang lugar. Laging maayos ang kanyang pananamit, sopistikada, at malumanay magsalita. Ang malaki niyang bahay ay agaw pansin kumpara sa mga simpleng bahay sa paligid. Sabi ng marami, kahit nawala na ang asawa ni Lara, hindi nawala ang kanyang alindog. May misteryosong aura siya na nagpapalingon sa sinuman. Tandang-tanda pa ni Mark ang una nilang pagkikita sa isang pagtitipo ng barangay. Ninisyan siya ni Lara. Saglit lang, pero sapat na para magwala ang tibok ng kanyang puso. Mula noon, hindi na maalis sa isip niya ang babae. Ang simpleng kwentuhan ay nauwi sa maliliit na pagkikita. Nagsimula sa simpleng batsian hanggang sa naging mga lihim na pagkikita sa gabi, at sa huli ay lumalim bilang isang pag-ibig na nagliliyab, ngunit bawal. Gayunpaman, ang relasyong iyon ay hindi kailanman nakuha ang basbas ng kanyang mga magulang. Si Mang Cesar, ang tatay ni Mark na isang retiradong guro at may matibay na prinsipyo, ay nahihiyang ang kaisa-isa niyang anak ay pumatol sa isang biyuda na mas matanda sa kanya. Mahaba pa ang kinabukasan mo. Bakit kailangan mong piliin ang daan na maikli at puno ng usap-usapan? Iyan ang matalim na sabi ni Mang Cesar isang gabi. Samantala, ang kanyang inang si Aling Tessie, kahit mas malumanay, ay mas matindi ang pagtutol bilang isang ina at kapwa babae. Matalas ang kanyang kutob, nararamdaman niyang hindi tapat si Lara. Ang babaeng yan ay hindi katotoong mahal. Kailangan niya lang ng mapagbabalingan. Isang tao na pupuno sa kakulangan matapos mamatay ang asawa niya. Maniwala ka sa nanay. Ngunit ang mga pagbabawal na iyon ay lalo lamang nagbigay ng bigat sa dibdib ni Mark. Sa tuwing tinitignan niya si Lara, may bagang nag-aalab sa kanyang puso. Pakiramdam niya, si Lara lang ang nag-iisang tao na tunay na nakakaintindi sa kanya. Ang mga ngiti nito, titig, at kahit ang haplos ng kamay ay tila gamot sa mga sugat na matagal na niyang tinatago. Ngunit sa kabilang banda, ang tinig ng kanyang tatay at nanay ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang mga pangaral na puno ng pagmamahal na dapat sana inagpapakalma ay naging tila kadena. Gusto kong magtagumpay ka, anak. Huwag kang maligaw ng landas, paulit-ulit na sabi ni Mang Cesar. At si Aling Tessie, na may luha sa mga mata, ay nagsabing gusto lang ni nanay na maging masaya ka. Ayaw naming magsisika balang araw. Pakiramdam ni Mark ay naiipit siya sa dalawang mundo. Ang unang mundo ay ang pamilyang puno ng pagmamahal, ngunit tumatanggi sa kanyang pag-ibig. Ang ikalawang mundo ay si Lara, ang babaeng puno ng alindog na nagbibigay sa kanya ng saysay mabuhay, ngunit humihingi rin ng sakripisyo. Isang gabi, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Pumasok ang mensahe ni Lara, "Pagod na ako, Mark. Hanggang kailan tayo magtatago? Kung talagang mahal mo ako, patunayan mo. Huwag mong hayaang iba ang magpatakbo ng buhay mo. Gusto kong magpakasal na tayo agad."
Nanginig ang katawan ni Mark sa mensahe, namasa ang kamay sa pawis, at kumabog ng mabilis ang dibdib. Alam niyang kung malalaman ng tatay at nanay niya ang mensaheng ito, hindi maiiwasan ang malaking away. Pero hindi rin niya kayang paghintayin pa si Lara. Naglakad-lakad si Mark sa kanyang kwarto. Sa labas, lalong lumakas ang ulan na tila dumadagdag sa bigat ng kanyang isipan. Ang mga salita ni Lara ay umaalinggaw sa kanyang tenga, kung hindi tayo lalaban, habang buhay tayong magiging bihag. Sinubukan niyang alalahanin ang mukha ng kanyang ama, strikto at may dignidad, ngunit mapagmahal. Tapos ang mukha ng kanyang ina, puno ng lambing, ngunit matatag sa pagtanggi sa kanyang nobya. Halos tumulo ang luha ni Mark. Bakit kailangang maging mali ang pagmamahal ko? Bakit hindi nila matanggap si Lara? Nagwawala ang kanyang damdamin. Tinitigan ni Mark ang screen ng cellphone at gamit ang nanginginig na daliri, nag-reply siya, gagawin ko ang lahat. Hintayin mo ako, pangako, magpapakasal tayo. Ilang minuto lang, sumagot si Lara. Naniniwala ako sa'yo, Mark. Huwag mo na akong bigin ulit. Tandaan mo, minsan lang tayo mabuhay. Kung hindi tayo lalaban, habang buhay tayong magiging preso. Ang mga salitang iyon ay nagsindi ng apoy sa dibdib ni Mark. Pakiramdam niya ay hinahamon siya, na sinusubok ang kanyang tapang at pag-ibig. Ngunit sa likod ng semangat na iyon, may kung anong malamig na gumagapang. Sumulat muli si Lara, magtatago ako ng intensyon na mas malalim pa kaysa sa pag-ibig. Pumikit si Mark. Ayaw na niyang mag-isip ng malalim. Ang alam lang niya, gusto niyang makasama si Lara. Ano man ang kapalit. Sa sala, nakaupo si Mang Cesar habang nagbabasa ng dyaryo. Si Aling Tessie naman ay nagtitimpla ng kape. Hindi nila alam na sa kwarto ng kanilang anak, isang madilim na desisyon ang nagsisimulang tumubo. Isang desisyon na babago sa kapalaran ng buong pamilya. Nang gabing iyon, ang tunog ng ulan sa lumang bubong ay humalo sa ihip ng hangin, at sa likod ng nakakatakot na tunog ng kalikasan, ang bawal na pag-ibig ay dahan-dahang nagiging mapanganib na baga. Binalot ng manipis na hamog ang Tagaytay kinabukasan. Ang malamig na hangin ay sumusuot sa bintana ng pamilya ni Mang Cesar. Sa hapagkainan, ang amoy ng sinangag na luto ni Aling Tessie ay humahalimuyak. Dapat sana ay mainit at puno ng tawanan ang umagang iyon tulad ng nakaugalian ng maliit na pamilya. Ngunit ang paligid ay puno ng tensyon. Tila may maitim na ulap na nakabitin sa ibabaw ng mesa. Nakaupo ng maayos si Mang Cesar. Kahit lagpas 60 na, matikas pa rin ang katawan. Matalas ang kanyang tingin. Nakatitig siya sa basyong plato sa harap niya, tila ba may tinitimbang na mabigat na bagay. Sa kabilang banda, pilit na pinapanatili ni Aling Tessie ang kapayapaan, nag-aabot ng mainit na kape na may tipid ng ngiti, kahit puno ng kaba ang puso. Tumunog ng mahina ang kahoy na hagdanan. Bumaba si Mark na may mukhang malungkot, mga matang antok, at mabibigat na hakbang. Umupo siya ng walang imik, nakatitig lang sa kanyang plato. Puno pa rin ang isip niya sa mensahe ni Lara kagabi. Kung hindi tayo lalaban, habang buhay tayong magiging bihag. Ang mga salitang iyon ay parang sumpa na nakapulupot sa lig niya. Mark, bumasag sa katahimikan ang boses ni Mang Cesar. Stricto at diretso. Gusto kang kausapin ang tatay ng seryoso. Panahon na para isipin mo ang kinabukasan mo ng maigi. May pinag-aralan ka, makakahanap ka ng mas magandang trabaho. Huwag kang magpadala sa damdamin na magliligaw sa'yo. Nag-angat ng tingin si Mark. Nagsimulang uminit ang kanyang mga mata. Tungkol na naman ba ito kay Lara? Tinuktok ni Mang Cesar ang daliri sa mesa. Tungkol kay Lara. Hindi sang-ayon ang tatay sa relasyong iyan. Bata ka pa, samantalang siya ay biyuda na. Nagbubulungan na ang mga tao. Ayokong maging pulutan sa usapan ang pangalan ng pamilyang ito. Nanginig ang boses ni Aling Tessie. Anak, makinig ka sa nanay. Hindi dahil sa ayaw namin sa kanya, pero nararamdaman ng nanay na hindi mabuting babae si Lara para sa iyo. Masyado kang mahalaga para gawing panakip-butas lang. Inikom ni Mark ang kanyang kamao. Naninikip ang dibdib. Bakit ba lagi niyo nalang hinuhusgahan ang tao base sa nakaraan niya? Marami nang pinagdaanan si Lara. Nawalan siya ng asawa pero hindi niya iyon kasalanan. Ano bang mali kung mahal ko siya? Umiling ng mabilis si Mang Cesar. Ang mali ay bulag ka.
Akala mo pag-ibig yan? Obsesyon yan. Ginagamit ka lang niya. Mark, hindi mo nakikita kasi sarado na ang puso mo. Biglang tumahimik ang buong kwarto. Ang tunog ng nahulog na kutsara mula sa kamay ni Aling Tessie ay lalong nagpatindi ng tensyon. Tinitigan ni Mark ang ama. Naluha ang kanyang mga mata, ngunit puno ng paglaban. Lagi na lang kayong tama. Lagi na lang alam nyo ang lahat. Pero kailanman hindi nyo ako pinakinggan. Ako ang nabubuhay ng buhay na to, hindi ikaw, tatay. Hindi ikaw, nanay. Tumaas ang boses ni Mark na ikinagulat ni Aling Tessie. Hinawakan nito ang dibdib, pilit na kumakalma. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan sa tatay mo. Ngunit hindi na mapigilan ang galit ni Mark. Bigla siyang tumayo. Tumilapon ang upuan sa likod. Matanda na ako. May karapatan akong pumili kung sino ang makakasama ko. Kung hindi niyo matatanggap si Lara, ibig sabihin hindi niyo rin ako matatanggap. Tumayo na rin si Mang Cesar. Namumula ang mukha, ang boses ay matigas na parang bakal. Kung ipipilit mo pa rin niyang si Lara, huwag mo na kaming ituring na magulang. Ang pangungusap na iyon ay parang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Napahagulgol si Aling Tessie. Cesar! Huwag kang magsalita ng ganyan. Hingal na hingal si Mark. Ang mga salita ng ama ay tumusok ng mas malalim kaysa inaakala niya. Ngunit sa halip na umatras, lalong uminit ang kanyang damdamin. Bumalik sa isip niya ang mga salita ni Lara, huwag mong hayaang iba ang magpatakbo ng buhay mo. Sa garalgal na boses, sinabi ni Mark, sige, kung iyan ang gusto nyo. Siguro nga hindi ako ang anak na gusto nyo. Hindi na siya naghintay ng sagot, tumalikod siya at iniwan ang hapagkainan. Dumagundong ang mga hakbang niya sa sahig. Pagkatapos ay kumalabog ang pinto sa harap hanggang sa yumanig ito. Halos matumba si Aling Tessie. Nanginginig ang katawan. Cesar, paano kung tuluyan na siyang umalis? Paano kung mawala siya sa atin? Tumahimik ng matagal si Mang Cesar. Ang tingin niya ay malungkot ngunit matigas pa rin. Mas mabuti pang mawalan ako ng anak dahil sa galit, kaysa mawalan siya ng tuluyan dahil sa babaeng iyon. Samantala sa labas ng bahay, mabilis na naglakad si Mark suong ang hamog ng umaga. Ang mga mata niya ay nagtutubig hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Pakiramdam niya ay tinataboy at tinapon siya ng sarili niyang pamilya. Maya-maya, nag-vibrate ang cellphone niya. Isang mensahe mula kay Lara, alam kong mahirap ito para sa iyo. Pero minsan, ang pag-ibig ay kailangang ipaglaban. Hayaan mong sirain nila tayo. Ikaw na lang ang meron ako ngayon, Mark. Tumigil si Mark sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang kamay habang binabasa ang mensahe. Ang mundo sa paligid niya ay tila tumahimik. Ang ingay ng mga sasakyan, ng mga naglalako, pati huni ng ibon ay nawala. Ang natira na lang ay ang mensahe ni Lara. Umaalingaw-ngaw na parang bulong ng demonyo. Sa oras na pakiramdam niya ay itinakwil siya ng pamilya, lumitaw si Lara bilang nag-iisang kakampi. Sa isip niya, ang mukha ni Lara ay parang liwanag sa gitna ng dilim. Kahit na ang liwanag na iyon ay maaring galing sa apoy ng impyerno. Nang gabing iyon, nakatayo si Mark sa tapat ng gate ng malaking bahay na puti ni Lara. Buhos ang ulan. Basang-basa siya. Bumukas ang gate. Lumabas si Lara na may manipis na balabal, medyo basa ang buhok, pero maganda pa rin. May malumanay na ngiti sa kanyang labi. Pasok ka, Mark. Magkakasakit ka kapag nanatili ka sa labas. Pumasok si Mark nang walang imik. Sugatan pa rin ang puso niya mula sa away kaninang umaga. Ang mga salita ng tatay niya na, huwag mo na kaming ituring na magulang ay paulit-ulit sa kanyang tenga, tumutusok na parang pako. Sa mainit na sala, inabutan siya ni Lara ng tuwalya at mainit na kape. Naupo si Mark sa sofa, nakatitig sa bintanang hinahampas ng ulan. Tinitigan siya ni Lara nang may pag-aalala. Alam kong may nangyari. Ang mukha mo ay punong-puno ng sakit. Pinagbawalan ka na naman ba nila? Huminga ng malalim si Mark. Hindi lang bawal. Sinabi pa ni tatay na kung pipiliin kita, hindi na raw niya ako anak. Hinaplos ni Lara ang kamay niya. Mainit ang haplos, pero ang salita ay parang lason. Iyan ang patunay na wala silang pakialam sa kaligayahan mo. Ang iniintindi lang nila ay ang pride nila.
Takot silang maging usap-usapan. Pero buhay mo to, Mark. Hindi sa kanila. Nanahimik si Mark. Mabilis ang tibok ng dibdib. Ang mga salita ni Lara ay parang may katwiran, kahit na ang puso niya ay tumututol. Lara, sila ang nagpalaki sa akin. Hindi ko sila pwedeng kalabanin ng basta-basta. Lumapit si Lara, malambing ang boses pero matalim. Hindi ko naman sinabing kalabanin mo sila. Gusto ko lang na pumili ka. Kung patuloy silang hahadlang, hanggang kailan tayo pwedeng magsama? Gusto mo bang mabuhay sa kulungan nila habang buhay? Ang linyang iyon ay nagsindi ng galit kay Mark. Pakiramdam niya ay isa siyang ibon na pinutulan ng pakpak at dumating si Lara para mag-alok ng kalayaan. Ngunit ang kalayaang iyon ay may kapalit na napakamahal. Yumuko si Mark. Mahina ang boses. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lumapit si Lara at bumulong sa kanyang tenga. Kung wala sila, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa tenga ni Mark na parang matalim na kutsilyo. Tinitigan niya si Lara, hinahanap kung seryoso ba ito o nagbibiro lang, pero umiti lang si Lara ng matipid. Ngiting maganda pero nakakatakot. Nang gabing iyon, lalong lumakas ang ulan na parang tambol ang digmaan na walang humpay. At sa loob ng puso ni Mark, isang madilim na pagkatao ang nagsimulang gumising. Madilim ang langit ng Tagaytay ng gabing iyon, walang mga bituin. Malakas ang buhos ng ulan, humahampas sa lumang bubong ng pamilya ni Mang Cesar na may ingay na nakakasikip ng dibdib. Ang malakas na hangin ay nagpapagitgit sa mga sanga ng puno sa likod bahay na parang mga butong nababali. Ang paligid ay tila nagbabadya ng isang sakuna. Sa loob ng kanyang kwarto, nakaupo si Mark, mapula ang mata, maputla at nanginginig. Sa mga nakaraang araw, pati sarili niyang boses ay parang dayuhan sa kanya. Dahil naghalo-halo ang isip at damdamin sa isang kaguluhan, ang imahe ni Lara ay patuloy na nagmumulto. Lalo na ang ibinulong nito, kung wala sila, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Paulit-ulit na umalingaw ang mga salitang iyon, mas malakas pa sa ulan sa labas. Sa tuwing sinusubukan niyang alisin ito, lumilitaw ang ngiti ni Lara, maganda at nakakakilabot. Samantala sa sala, nakaupo si Mang Cesar sa lumang silya. Nakatitig sa telebisyon na walang boses. Tensyonado ang mukha, mabigat ang iniisip. Sa tabi niya, nakahiga si Aling Tessie sa sofa na may kumot. Paminsan-minsan ay umuubo siya, na lalong nagpalungkot sa paligid. Lumabas si Mark sa kwarto. Mabigat ang hakbang pero blanko ang mata. Sa kamay niya ay hawak ang isang bareta de cabra na kinuha niya sa maliit na bodega. Kumikislap ang basang dulo ng bakal, sumasalamin sa madilim na ilaw. Patawarin niyo ako. Tatay, nanay. Wala akong ibang pagpipilian, bulong niya, halos parang nananaginip ng gising. Lumingon si Mang Cesar, nagsalubong ang kilay nang makita ang dala ng anak. Mark, anong gagawin mo dyan? Mahinahon ang boses pero alerto. Nagising si Aling Tessie at nagulat sa nakita. Mark, anong ginagawa mo? Ibaba mo yan. Huwag mo kaming takutin. Tumulo ang luha ni Mark pero humakbang pa rin siya pasulong. Hindi niyo kailanman inintindi. Lagi niyo akong hinahadlangan. Lagi na lang. Tumayo si Mang Cesar. Matikas pa rin kahit may edad na. Kung galit ka, magsalita ka. Huwag kang tanga, Mark. Ibaba mo yan ngayon din. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalong nagpakulo ng dugo ni Mark. Sa isang kilos na puno ng puot, hinampas niya ang bareta sa lamisang kahoy sa tabi ng sofa. Blaag. Nagkalat ang sira-sirang mesa. Napasigaw si Aling Tessie. Diyos ko. Mark. Umungol si Mark. Mahal ko si Lara at walang makakapaghiwalay sa amin. Hindi ikaw tatay, hindi ikaw nanay, hindi kahit sino. Humakbang si Mang Cesar para agawin ang bareta, ngunit mas malakas ang puwersa ni Mark na nilamon na ng galit. Sa gitna ng panik at sumabog na emosyon, humampas ang bareta sa ulo ni Mang Cesar. Thug! Pumulandit ang dugo. Bumagsak ang matandang lalaki. Isang impit na sigaw ang lumabas sa bibig nito bago tuluyang nawala ng lakas. Cesar, tumakbo si Aling Tessie ng histerikal palapit sa asawa. Nanginginig ang kamay niyang hinawakan ang ulo ni Mang Cesar na naliligo sa dugo. Anong ginawa mo? Anak, tatay mo yan.
Ngunit madilim na ang paningin ni Mark. Ang luha niya ay humalo sa ulan na tumutulo galing sa butas na yero. Tinitigan niya ang ina ng walang emosyon. Parang hindi na niya kilala ang mukha na naghele at kumanta sa kanya noong bata pa siya. Kailangan kong makasama si Lara, sabi niya sa garalgal na boses. Mabilis niyang hinila ang katawan ng ina na umiiyak at nagmamakaawa. Mark! Wag anak! Huwag mong gawin to. Gusto lang naming lumigaya ka. Bingi na ang tenga ni Mark dahil sa ibang bulong. Ang bulong ni Lara na umiikot sa utak niya. Ang kaligayahan ko ay nasa piling mo, hindi sa kanila. Lalong lumakas ang ulan. Ang lupa sa likod bahay ay naging putik, madulas. Gamit ang buong lakas, naghukay si Mark gamit ang pala. Bawat sandok ng lupa, bumibigat ang hininga niya, nanginginig ang katawan. Humihinga pa ng mahina si Mang Cesar, pilit na nagsasalita, Mark, huwag. Pagsisisihan mo ito. Bumuhos ang luha ni Mark. Tumahimik kayo. Huwag na kayong magsalita. Hindi niyo ako pinapakinggan. Hinila niya ang dugo ang katawan ng ama, tapos ang ina na nagpupumiglas, papunta sa hukay. Ang mga sigaw nila ay umalinggaw-ngao sa ilalim ng madilim na langit. Mark, mahal ka namin, sigaw ni Aling Tessie. Ngunit para kay Mark, malabo na ang boses na iyon. Ang nasa isip niya ay ang imahe ni Lara na nakangiti. Tinatawag siya. Dakot-dakot na lupa ang itinapon niya para takpan ang mga magulang. Humina ng humina ang mga sigaw nila. Nilamon ng lupa at ulan hanggang sa tumahimik. Nakatayo si Mark sa gilid ng hukay, basang-basa. Hingal na hingal. Putik ang nakadikit sa damit at mukha niya. Ang luha at ulan ay naghalo. Tinitigan niya ang gundok ng lupa sa harap niya. Patawad tatay. Nanay. Ginawa ko ito para sa pag-ibig. Ngunit sa katahimikang iyon, isang nakakatakot na katotohanan ang lumitaw. Ang hukay na iyon ay hindi lang libingan ng mga magulang niya, kundi libingan din ng kanyang konsensya at kinabukasan. Sa di kalayuan, kumidlat at niliwanagan ang madilim na langit ng Tagaytay. Nang gabing iyon, hindi lang nawala ng magulang ang isang anak, nawala rin niya ang kanyang sarili. Kinabukasan, balot pa rin ng hamog ang lugar. Ang simoy ng hangin na kadalasang nakaka-relax ay ngayoy menusok sa buto. Tahimik ang bahay ni Mang Cesar. Sarado ang mga kortina. Nakalock ang pinto. Walang tunog ng walis tingting ni Aling Tessie na karaniwang naglilinis ng bakuran habang bumabati sa mga kapitbahay. Walang boses ni Mang Cesar na tumatawag sa mga bata para bigyan ng candy. Sa sala, nakaupo si Mark, putlang-putla. Namumugto ang mata, nanghihina ang katawan, marumi pa ang kamay. May sisa ng lupa sa kanyang mga kuko. Bumabalik sa alaala niya ang nangyari kagabi. Ang mga sigaw, iyak, ang dugo ang kamay ng ama, at ang basang mukha ng ina bago sila nilamon ng lupa. Tinakpan niya ang mukha gamit ang dalawang kamay. Hindi ako pwedeng bumigay. Para kay Lara ito. Wala nang atrasan, bulong niya. Biglang may kumatok. Tok tok tok. Napatalon si Mark. Kumabog ang dibdib. Lumingon siya sa pinto, paniki ang mukha. Mark, may tao ba dyan? Boses na pala kaibigan. Si Aling Saring, ang kapitbahay na tsismosa pero maasikaso. Nagmamadaling tumayo si Mark, pilit inaayos ang mukha. Binuksan niya ng bahagya ang pinto. O, Aling Saring. Ano po iyon? Ngumiti ng tipid si Aling Saring, pero ang mata ay puno ng tanong. Karaniwan kasi nagwawalis na ang nanay mo ng madaling araw, bakit tahimik ngayon? Ang tatay mo rin hindi ko nakitang pumunta sa kapilya. Saan sila nagpunta, iho? Ang tanong ay parang kutsilyong tumusok sa puso ni Mark. Pilit siyang ngumiti ng pilit. Masama po pakiramdam nila tatay at nanay. Kailangan po ng pahinga. Tumango ng dahan-dahan si Aling Saring kahit hindi kumbinsido ang mukha. Ganoon ba? O sige, pakisabi na lang na magpagaling sila ha. Mabilis na isinara ni Mark ang pinto. Sumandal siya dito, nanginginig. Simula pa lang ito. Magtatanong at magtatanong sila, bulong niya sa takot. Tanghaling tapat, nagsimulang maglinis ng ebidensya si Mark. Nilabhan niya ang mga damit na puro putik,
Kinuskos ang sahig na may dugo gamit ang detergent hanggang sa mahapdi na ang kamay niya. Lumabas siya sa likod bahay, sinubukang patagin ang gundok ng lupa gamit ang pala, at binuhusan ng tubig para magmukhang ordinaryong tanimang binungkal lang. Pero habang pilit niyang tinatakpan, lalong lumalaki ang multo ng konsensya. Bawat tusok ng pala sa lupa, naririnig niya ang boses ng ina, "Mark, mahal ka namin." Pagdating ng hapon, nag-vibrate ang cellphone. "Mensahe galing kay Lara, tapos na ba? Hindi na nila tayo guguluhin pa." Binasa ni Mark ang mensahe habang nanginginig ang kamay. Nag-reply siya ng maikli, "Ayos na ang lahat." Maya-maya, dumating si Lara. Magaan ang lakad, parang walang bigat na dinadala. Nakasuot ng simpleng bestidang kulay cream. Maganda pa rin. Ngumiti siya nang makita ang panik sa mukha ni Mark. "Magaling, Mark. May tapang ka rin pala," sabi niya ng mahina. Nakatingin siya diretso sa likod bahay. Lumunok si Mark. "Lara." "Nakokonsensya ako. Naririnig ko pa rin ang boses nila. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito." Lumapit si Lara at hinaplos ang pisngi ni Mark. "Masyado ka nang malayo para lumingon pa. Kalimutan mo na iyon. Mula ngayon, ikaw at ako na lang. Di ba iyan ang gusto mo?" Tinitigan ni Mark ang mga mata niya, naghahanap ng katotohanan. Pero ang nakita lang niya ay lamig. Isang bagay na nakakatakot. Bago pa siya makasagot, narinig ang boses ni Kapitan Romy mula sa harap ng bahay. "Tao po." "Mark!" Nagpanik si Mark. Mabilis na inalis ni Lara ang kamay. "Relax ka lang. Sabihin mo pumunta sila sa kamag-anak. Huwag na huwag kang magsasabi ng iba. Tandaan mo, isang maling salita, sira ka." Namumutla, lumabas si Mark para harapin si Kapitan Romy. "Mark, 2 araw nang hindi nakikita ang mga magulang mo." Nagtatanong ang mga tao. "Nasaan sila?" Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Mark. "Nasa Batangas po sila, kap may inasikasong lupa." Tumango si Kapitan Romy kahit puno ng duda ang mata. "Sige, pero pakisabi pag-uwi na huwag mag-alala ang mga kapitbahay." Pagkaalis ni Kapitan, nanghihinang tumingin si Mark kay Lara. "Hindi ko ito matatago ng matagal. Mahahalata nila." Umiti lang si Lara. "Ako na ang bahala. Magtiwala ka sa akin." Pero hindi mapalagay si Mark. Alam niyang hindi maitatago ng lupa ang sikretong ganito kalaki habang buhay. At totoo nga, kinabukasan ng dumaan si Aling Saring, huminto ito sa tapat ng gate. Nakakunot ang noo, parang may naaamoy. Tumingin siya sa likod bahay. "Mark," tawag niya. "Nagtapon ka ba ng basura sa likod? Bakit ang baho? Amoy bangkay." Nanlaki ang mata ni Mark. Namutla siya. "Ah, baka po patay na daga yun, Aling Saring. Lilinisin ko po mamaya." Tumango lang si Aling Saring, pero kahina-hinala pa rin ang tingin. Pagkaalis niya, napaupo si Mark sa sahig. Hingal na hingal. Nagsisimula na ang amoy. Sumikat ang araw sa Tagaytay. Pero para kay Mark, ang sikat na iyon ay parang latigo na naglalantad ng kasalanan niya. Nakatayo siya sa teras, nakatingin sa bakuran. Hindi siya natulog. Bawat pikit niya, nakikita niya ang dugo ang mukha ni Mang Cesar at Aling Tessie. Ang bahay na dating masaya ay tahimik na ngayon na parang sementeryo. Ang totoo, may sementeryo nga sa likod bahay. Sa kalsada, nagbubulungan na ang mga kapitbahay. Si Aling Saring na nakaamoy ng masangsang ay kinukwento na ito sa tindahan. 2 beses nang absent si Aling Tessie sa meeting. "Hindi gawain yun," sabi ng isang ginang. "Dumaan ako kahapon, ang baho talaga," hirit ng isang lalaki. Sabi ni Mark, daga daw. "Pero may daga bang kasing laki ng kambing ang baho?" dagdag ni Aling Saring. Kumalat ang tsismis. May nagsabing baka patay na ang mag-asawa. May nagsabing may tinatago si Mark. Rinig ni Mark ang lahat mula sa bintana. Ang tawanan ay parang pangungutya. Ang tingin ay parang nagbibintang. Malalaman nila. Malalaman nila, bulong niya sa sarili habang yakap ang ulo. Tanghali, dumating ulit si Lara. Nakaitim na bestida. Kalmado. Tinitigan niya si Mark na mukhang bangkay na.
Mukha kang mamamatay bukas, sabi niya habang nakaupo. Tinitigan siya ni Mark ng masama. Ang baho, Lara. Amoy na amoy na. Kapag nalaman nila, tapos tayo. Hinawakan ni Lara ang kamay niya. Calm down. Sospetsa lang yan. Walang ebidensya. Sabihin mo naglibing ka ng hayop. Maniniwala sila. Umiling si Mark. Hindi mo naiintindihan. Ako ang gumawa. Ako ang naglibing sa kanila ng buhay. Naririnig ko pa rin sila nagmamakaawa. Nanginig si Mark. Tinitigan siya ni Lara ng walang awa. Ang ngiting nagpapakalma dati, ngayon nag-ielo. Mark, makinig ka. Ginawa mo ito dahil sa pagmamahal sa akin. Kung bibigay ka, sayang ang lahat. Nang hapong iyon, malakas na katok ang narinig. Dumating si Kapitan Romy kasama ang dalawang lalaking nakauniporme. Ako po si Lieutenant Vargas ng pulisya, pakilala ng isa. May report kaming natanggap tungkol sa masangsang na amoy. Pwede ba kaming pumasok? Nanlambot ang tuhod ni Mark. Matutumba sana siya kung hindi hinawakan ni Lara ang kamay niya ng mabilis. Relax, bulong nito. Sumunod ka lang sa akin. Tumango si Mark. Sige po, sir. Pasok po kayo. Pumasok ang mga pulis, sinusuyod ng tingin ang bahay. Wala ang mga magulang mo, tanong ng pulis. Lumunok si Mark. Nasa Batangas po, sir. Tinitigan siya ni Kapitan Romy. 3 araw na silang wala. Nag-aalala ang mga tao. Dagdag ni Lieutenant Vargas, may report din na may amoy galing sa likod. Pwede ba naming tignan? Halos hindi makahinga si Mark. Pero sumingit si Lara, malumanay ang boses. Opo, sir. May namatay pong malaking pusa doon noong isang araw. Nilibing ni Mark. Baka hindi lang malalim ang hukay. Matuturo ko po kung saan. Tumingin ang pulis kay Lara, tapos tumango. Pakituro, miss. Naglakad si Lara papunta sa likod ng walang takot. Sumunod si Mark, nanginginig. Basa pa ang gundok ng lupa. Kahit pinatag niya, ang amoy ay bumabalik lalo na matapos ang ulan. Tinuktok ng pulis ang lupa gamit ang stick. Kailan nilibing to? Hindi makasagot si Mark. Si Lara ang sumagot, 3 days ago po, sir. Nandito po ako noon. Mabaho po talaga. Tumango ang pulis, pero kahina-hinala pa rin. CJ, bukas magpapadala kami ng health officer para siguruhing hayop lang ito. Pero kung may iba pa, tumingin siya ng matalim kay Mark. Pag-alis ng pulis, sinara ni Mark ang pinto at hinarap si Lara ng may galit. Bakit ang kalmado mo? Muntik na nilang hukayin iyon. Kapag nahanap nila, tinakpan ni Lara ang bibig ni Mark gamit ang daliri. Huwag kang magpanik. Walang gagalaw sa lupang iyan basta sumunod ka sa akin. Nanahimik si Mark. Naninikip ang dibdib. Ngayon lang niya na-realize, si Lara ay hindi lang liwanag ng buhay niya, kundi tali na sumasakal sa lig niya. Sa labas, padilim na. Lalo pang nag-ingay ang mga kapitbahay. Baka may tinatago si Mark, bulong ng isa. Alam ni Mark na ubos na ang oras niya. Kinaumagahan, sobrang baho na ng amoy galing sa likod. Ang mga dumadaan ay nagtatakip na ng ilong. Sa tindahan ni Aling Saring, usap-usapan na, patay na daga. Baka naman tao na iyan. Narinig ni Mark ang sigaw sa labas. Mamatay tao. Walang utang na loob. Nanginginig siya. Ang baho ay parang galing na sa sarili niyang nabubulok na kaluluwa. Tanghali, dumating si Lara. Lalo kang natataranta, sabi niya. Relax. Sospetsa lang yan. Pero hindi na napanatag si Mark. Hapon na nang dumating ulit si Kapitan Romy at Lieutenant Vargas, kasama ang Soko team na may dalang mga gamit. Kailangan naming hukayin ito ngayon, sabi ni Lieutenant Vargas. Gusto sanang tumanggi ni Mark, pero naunahan siya ni Lara. Sige po, sir. Pakicheck na rin po kasi pati kami nababahala na. Nanlaki ang mata ni Mark. Tumingin siya kay Lara. Anong ginagawa niya? Nagsimulang maghukay ang mga otoridad. Ang bawat tusok sa lupa ay parang tumutusok sa dibdib ni Mark. Dumating ang mga usisero. Maya-maya, sumigaw ang isa, Sir, may nakuha ako.
Lahat ay lumingon. Hinukay ni Lieutenant Vargas ang lupa. Isang piraso ng puting tela na may mansa ng dugo. Nagkagulo ang mga tao. Diyos ko! Damit ng tao yan. Halos himatayin si Mark. Lumapit si Lara, nagkunwaring gulat. Diyos ko! Huwag mong sabihin. Damit yan ni Aling Tessie. Tumingin si Vargas kay Mark. Nasaan ang mga magulang mo? Na nasa Batangas, mahinang sagot ni Mark. Yumuko si Lara, kunwaring malungkot. Sir, natatakot po ako. Iba po ang kinikilos ni Mark nitong mga nakaraan. Sumigaw si Mark. Lara! Pero tuloy ang paghukay. Mas bumaho. Hanggang sa lumitaw ang isang kamay ng tao. Nagsigawan ang mga tao. May bangkay. Napaluhod si Mark, umiiyak. Ayoko na. Nakatayo si Lara, matalim ang tingin. Bumulong siya kay Mark. Nagsisimula pa lang ang laro. Nang mayahon ang bangkay ni Mang Cesar at Aling Tessie, puro putik ang mga ito. Ang mga kuko nila ay puno ng lupa, senyales na nagpumilit silang kumawala. Inilibing sila ng buhay. Napahagulgol si Mark. Tatay. Nanay. Patawad. Pandiri ang tingin ng mga tao sa kanya. Pero may natuklasan ang forensics. Sa palad ni Aling Tessie, may nakasulat na mga letra gamit ang dugo at putik, LR. Nagbulungan ang mga tao. Lara? Si Lara ba? Lumapit si Lieutenant Vargas kay Lara. Hindi ito nagkataon. Sinubukang mag-iwan ng mensahe ng biktima. Ngumiti si Lara. Sir, baka coincidence lang. Wala akong kinalaman dyan. Tumingin si Mark kay Lara. Alam niya ang totoo. Siya ang nag-utos sa akin. Dinala sa presinto si Mark, nakaposas. Sumama si Lara para magbigay ng statement. Sa interrogation room, umiyak si Mark. Siya ang may kasalanan. Sinabi niya na magiging malaya kami. Sa kabilang kwarto, nakatingin si Lara sa salamin. Kalmado. Pero nilabas ni Vargas ang alas niya. Inimbestigahan namin ang nakaraan mo, Lara. Ang asawa mo. Namatay sa suicide pero masyadong malinis ang hiwa. At ikaw ang nakakuha ng lahat ng yaman. Napahawak si Lara sa bag niya. Sa presinto, pinakita ang ebidensya, ni Lara sa kuko ni Aling Tessie. Lumaban ang nanay ni Mark bago mamatay. Hinuli si Lara. Pinasok sa interrogation room. Nandoon ka, sabi ni Vargas. Ngumiti si Lara ng malamig. Nandoon ako. Pero sino ang humawak ng bareta? Sino ang pumukpok? Si Mark. Siya ang pumatay. Nagwala si Mark. Ikaw ang nagtulak sa akin. Tumawa ng mapakla si Lara. Ikaw ang mahina, Mark. Huwag mo akong idamay sa katangahan mo. Dahil sa ebidensya, nakulong si Lara. Sinubukan pa niyang tumakas habang nililipat ng selda, hinampas niya ng posas ang pulis, pero hinarang siya ni Mark. Nagpagulong-gulong sila. Dapat namatay ka na lang kasama nila, sigaw ni Mark. Sa huli, pareho silang nakakulong. Sa korte, hinatulan si Mark ng reclusion perpetua, habang buhay na pagkakulong para sa parricide. Si Lara, bilang mastermind at accomplice, ay hinatulan ng 20 taong pagkakulong. Umiiyak si Mark habang binababa ang hatol. Patawad, nanay, tatay. Si Lara, nakangiti pa rin ang tipid sa mga kamera. Ang ngiti ng isang demonyo. Nahati ang opinyon ng publiko. May nagsabing halimaw si Mark. May nagsabing biktima siya ng manipulasyon. Pero ang aral ay malinaw, ang pag-ibig na bulag ay maaring maging impyerno. Huwag hayaang takpan ng matatamis na bulong ang katotohanan. At ang pamilya ay hindi dapat ipagpalit sa huwad na pag-ibig. Sa selda, nagdarasal si Mark gabi-gabi. Samantalang si Lara, nakatitig sa pader, nagpaplano. Dahil para sa isang manipulator, hindi pa tapos ang laro.